Magandang araw sa inyong lahat. Tara na sa panibagong adventure. Ngayon, bibisita tayo sa isa sa mga pinakakagilagilalas na lungsod sa mundo, ang Rome. Hindi lang ito basta lakad-lakad sa syudad. Ito ay paglalakbay sa nakaraan, pagdiriwang ng kultura at piging para sa ating mga pandama. Humanda na para tuklasin ang puso ng isang imperyo, maglakad sa yapak ng mga emperador at alamin kung bakit ang Rome ay tinaguriang Eternal City. Ang Roma ay hindi itinayo sa isang araw at ang kwento nito ay sumasaklaw sa libu-libong taon. Mula sa simpleng simula bilang isang maliit na nayon hanggang sa pag-angat nito bilang isang makapangyarihang imperyo, ang kasaysayan ng Roma ay isang tapiserya na hinabi mula sa mga tagumpay, trahedya, ambisyon at sining. Sa paggalugad natin sa sinaunang lungsod na ito, matutuklasan natin ang mga patong-patong na kwento ng nakaraan. Mula sa mga guho ng Roman Forum hanggang sa matatayog na pader ng Colosseum. Isipin ang mga gladiator na naglalaban sa Colosseum, mga senador na nagdebate sa Forum, at mga emperador na nagmamartsa sa mga lansangan. Ang mga imaheng ito ay tila ba parang galing sa pelikula, ngunit sa Roma, ang mga ito ay hinabi sa mismong tela ng lungsod. Bawat bato ay may kwentong naisibahagi, bawat guho ay bumubulong ng nakalipas na panahon. Ang mahika ng Roma ay hindi lang sa nakaraan nito, kundi sa kung paano nito pinagsasama ang sinaunang kasaysayan at ang buhay na kasalukuyan. Ang paglalakad sa lungsod ay parang pagpasok sa isang makinang pabalik sa nakaraan, pero hindi ka lang dadalhin sa isang panahon, kundi sa iba't ibang siglo. Sa isang iglap, mapapahanga ka sa harap ng Pantheon, isang obra maestra ng arkitektura mula sa Imperyong Romano. At sa susunod na sandali, humihigop ka na ng espresso sa isang masiglang plaza, napapaligiran ng enerhiya ng mga Romano ngayon. Ang pagsasama-sama ng luma at bago ang dahilan kung bakit nakabibighani ang Roma. Makikita ito sa halakhak ng mga batang naglalaro ng football sa lilim ng Colosseum, sa tunog ng mga baso ng mga magkakaibigang nagiinuman sa labas, at sa himig ng mga musikero sa kalye na pumupuno sa hangin ng tradisyonal na musikang Italyano. Ang Roma ay isang lungsod na yumayakap sa nakaraan nito habang nakatingin sa hinaharap. Ito ay isang lungsod ng mga kontradiksyon kung saan ang mga sinaunang guho ay katabi ng mga modernong gusali, kung saan ang mga tradisyonal na trattoria ay naghahain ng mga lumang recipe katabi ng mga modernong cafe, at kung saan ang mga alaala ng kasaysayan ay humahalo sa ritmo ng modernong buhay. Ang Roma ay hindi lamang tungkol sa mga sinaunang guho. Ito ay isang lungsod na puno ng sining, kultura at kagalakan na nakakahawa. Mula sa mga obra maestra ni Michelangelo at Raphael hanggang sa masiglang eksena ng street art, ang Roma ay isang piging para sa mga mata at isang pagdiriwang ng pagkamalikhay. Susuriin natin ang Vatican City, ang pinakamaliit na bansa sa mundo at ang puso ng simbahang Katoliko. Mapapanganga tayo sa ilalim ng kahangahangang simboryo ng St. Peter's Basilica, isa sa mga pinakabanal na lugar sa Kristyanismo, at hahangaan natin ang nakamamanghang kagandahan ng Sistine Chapel, tahanan ng mga iconic na fresko ni Michelangelo. Ngunit ang mga kayamanan ng sining sa Roma ay hindi lamang nakakulong sa mga museo at simbahan. Umaapaw ang mga ito sa mga lansangan, kung saan binibighani ng mga street artist ang mga dumadaan, ang mga fountain ay nagiging mga gawang sining, at bawat sulok ay nagtatago ng isang nakatagong hiyas na naghihintay lamang na matuklasan. Bakit nga ba tinatawag na walang hanggang lungsod ang Roma? Parang amoy ng tinapay na bagong luto sa malapit na panaderya, nakakaakit at nakakaaliw, ganyan din ang tanong na ito na naglalaro sa isip natin. Ang sagot, tulad ng Roma mismo, ay maraming bahagi at masalimuot, pinaghalo ang kasaysayan, kultura, at ang halos na drama nating kawalang hanggan. Sa unang pagtapak pa lang natin sa mga lumang kalsada nito, mararamdaman na natin ang diwa ng pagpapatuloy. Ang pakiramdam na ang lungsod na ito ay nakasaksi sa kadakilaan at pagbagsak ng mga imperyo, sa pagagos at pag-urong ng mga sibilisasyon. Ang Roma ay hindi lamang basta koleksyon ng mga sinaunang guho at obra maestra ng Renaissance. Ito ay buhay na patotoo sa walang hanggang diwa ng sangkatauhan.
Parang naririnig pa rin natin ang mga karwaheng hila ng kabayo at ang mga bulong ng mga sinaunang wika na humahalo sa mga tunog ng modernong buhay. Ang tawanan ng mga batang naglalaro, ang busina ng mga Vespa na dumadaan sa makikipot na kalsada, ang kalampag ng mga baso sa mataong mga trattoria. Ang Roma ay isang lungsod kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay magkasama, hindi nagtatalo, kundi nagkakaisa. Ito ay isang lungsod na yumakap sa kanyang kasaysayan, hindi bilang isang lumang alaala ng nakaraan, kundi bilang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang katagang Eternal City o Roma Eterna sa orihinal nitong Latin ay hindi inimbento ng mga historiador o emperador. Ito ay umusbong mula sa puso at isipan ng mga Makata na naghangad na makuha ang diwa ng Roma sa mga salitang lalampas sa paglipas ng panahon. Si Virgil, ang tanyag na Makata ng sinaunang Roma, ay sumulat tungkol sa isang lungsod na nakalaan para sa kadakilaan. Isang lungsod na mananatili kahit na bumagsak na ang mga imperyo at naglaho na ang mga sibilisasyon. Sa kanyang epikong tula na Aeneid, isinalaysay ni Virgil ang kwento ni Aeneas, isang bayaning Trojan na nakalaan upang itatag ang Roma. Ang tula, na puno ng mga temang tulad ng kapalaran tungkulin at ang walang hanggang kapangyarihan ng espiritu ng tao, ay malalim na umalingaw-ngaw sa mga Romano, na nagpatibay sa kanilang paniniwala sa walang hanggang kalikasan ng Roma. Ang iba pang mga Makata tulad ni Tibullus at Ovid ay nagpahayag din ng ganitong damdamin, pinupuri ang kagandahan, kadakilaan at ang tila hindi natitinag na pundasyon ng Roma. Sumulat sila tungkol sa isang lungsod na pinagpala ng mga Diyos na nakalaan upang mamuno sa mundo at hubugin ang takbo ng kasaysayan. Ang mga pahayag na ito ng mga Makata ay hindi lamang mga matatayog na salita. Ito ay sumasalamin sa isang malalim na paniniwala sa natatanging lugar ng Roma sa mundo. Ang Roma, kasama ang mga makapangyarihang hukbo nito, makabagong inhinyeriya at pagkauhaw sa pananakop, ay tila nakalaan na mag-iwan ng hindi maalis na marka sa kasaysayan. Hindi agad-agad nabuo ang Roma at ang paglalakbay nito para maging walang hanggang lungsod ay mahaba at mahirap. Mula sa simpleng simula bilang isang maliit na nayon sa pampang ng Ilog Tiber, umangat ang Roma sa kapangyarihan dahil sa kombinasyon ng lakas militar, mapanuring pakikipag-alyansa at walang katapusang pagnanais na mapalawak ang nasasakupan. Ang Republikang Romano na itinatag noong ika-6 na siglo bago isinilang si Jesus ang naglatag ng pundasyon para sa magiging kapangyarihan ng Roma. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na digmaan at pananakop, pinalawak ng Roma ang teritoryo at impluwensya nito at tuluyang naging isang makapangyarihang imperyo sa pamumuno ni Julio Cesar at ng kanyang mga kahalili. Ang Imperyong Romano, sa rurok ng kapangyarihan nito, ay sumakop sa malawak na lupain mula sa British Isles hanggang sa Hilagang Africa at Gitnang Silangan. Ang mga sundalong Romano ay kilala sa kanilang disiplina at kahusayan. Ang kanilang mga emperador ay may malawak na kapangyarihan at ang kanilang kultura ay lumaganap sa buong sinaunang mundo. Ang panahong ito ng kapangyarihang Romano ay nag-iwan ng permanenteng marka sa sibilisasyong kanluranin na nakaimpluwensya sa lahat ng aspeto mula sa batas at pamahalaan hanggang sa wika, sining at arkitektura. Ang mga Romano ay mahuhusay na tagapagtayo, bihasang inhinyero at tagapagtaguyod ng sining at ang kanilang pamana ay makikita sa napakaraming monumento, aqueduct at kayamanang pangkultura na nananatili hanggang sa kasalukuyan. Ang pagbagsak ng Imperyong Romano noong ika-5 siglo pagkatapos ni Kristo ay hindi nagpabawas sa kahalagahan ng Roma. Sa halip, minarkahan nito ang simula ng isang bagong panahon para sa lungsod, isang panahon kung saan ang papel nito bilang sentro ng kapangyarihan at impluwensya ay nagbago, ngunit hindi kailanman nawala ng tuluyan. Ang Roma ay naging tahanan ng simbahang Katoliko, isang espiritual na sentro na umakit ng mga peregrino at mga pinuno ng relihiyon mula sa buong Europa at sa iba pang panig ng mundo. Noong gitnang panahon, nanatili ang Roma bilang isang lungsod na may napakalaking kahalagahan sa kultura at relihiyon. Isang lugar kung saan namumuno ang mga Santo Papa, kung saan nagpupunta ang mga artista para pag-aralan ang mga obra maestra, at kung saan hinahanap ng mga eskolar ang kaalaman sa malalawak nitong aklatan.
Ang Renaissance na sumibol sa Europa noong ika-14 na siglo ay nagbigay ng bagong buhay sa Roma. Dahil sa inspirasyon mula sa mga sinaunang guho ng lungsod at sa mayamang pamana ng sining, dumagsa sa Roma ang mga artista, arkitekto at mga palaisip ng Renaissance na nagpasimula ng isang ginintuang panahon ng pagkamalikhain at talino. Ang mga Santo Papa, sa kanilang hangaring maibalik ang dating kaluwalhatian ng Roma, ay nagutos ng mga malalaking proyekto na nagbabago sa mukha ng lungsod, mula sa maringal na simboryo ng Basilika ni San Pedro hanggang sa mga eleganteng plaza at fountain na nagpapaganda sa mga kalye nito hanggang sa kasalukuyan. Ang arkitektura ng Rome ay parang isang mosaic na nagpapakita ng kanyang hindi kumukupas na pamana. Ang paglalakad sa lungsod ay parang paglalakbay sa panahon, kung saan ang bawat panahon ay nag-iwan ng kanyang sariling marka sa tanawin ng lungsod. Ang mga sinaunang guho ng Roma na may kaganduhan at kadakilaan ay nakatayo bilang paalala ng kapangyarihan at ambisyon ng imperyo. Ang Colosseum, ang Roman Forum, ang Pantheon, ang mga istrukturang ito ay nakatiis sa pagsubok ng panahon. Ang kanilang mga bato na minarkahan ng mga siglo ay bumubulong ng mga kwento ng mga gladiator, mga intriga sa politika at ang pang-araw-araw na buhay ng mga sinaunang Romano. Habang naglalakad ka sa lungsod, makakatagpo ka ng mga labi ng imperyo ng Roma sa bawat pagliko. Isang gumuhong pader, isang piraso ng mosaic, isang kupas na inskripsyon sa isang haligi ng marmol. Ang mga fragment na ito ng nakaraan ay hindi lamang mga kuryosidad. Sila ay mga nasasalat na link sa isang revolusyonaryong panahon na nagpapaalala sa atin ng kadakilaan at kahinaan ng sibilisasyong tao. Ngunit ang Roma ay hindi natigil sa nakaraan. Ang kwento ng arkitektura nito ay patuloy na umuunlad, bawat henerasyon ay nagdaragdag ng sarili nitong kabanata sa mayamang tapiserya ng lungsod. Mula sa mga eleganteng palasyo ng Renaissance hanggang sa mga dramatikong simbahan ng Baroque, ang arkitektura ng Roma ay sumasalamin sa nagbabagong panlasa, paniniwala at mithiin ng mga tao nito. Ang Roma ay palaging isang pang-akit para sa mga artista at arkitekto na nabighani sa kasaysayan at kagandahan nito. Mula sa mga dalubhasang iskultor hanggang sa mga pintor na may malalawak na pananaw, hinugis ng Roma ang pinakamahusay na talento sa sine. Maglakad-lakad sa Roma at mapapaligiran ka ng mga obra maestra. Ang lungsod ay isang tunay na museo sa ilalim ng bukas na langit kasama ang mga sinaunang guho at mga fountain mula sa Renaissance. Ang mga simbahang Baroque ay nakasisilaw sa kanilang mga detalyadong harapan. Ang sining ay umaapaw sa mga kalye, plaza at mga gusali. Pagmasdan ng kisame ng Sistine Chapel at damhin ang walang hanggang kapangyarihan ng sining. Walang ibang artista ang mas kilala sa Roma kaysa kay Michelangelo Buonarroti, ang henyo ng Renaissance. Ang kanyang impluensya sa sining ng Roma ay hindi matatawaran. Pumasok sa Sistine Chapel at makikita mo ang nakamanghang imahe ng Diyos at ni Adan. Ang mga fresko ni Michelangelo ay patunay ng kanyang galing. Ang kanyang husay ay makikita rin sa simboryo ng St. Peter's Basilica at sa nakaawang ganda ng kanyang pieta. Ang mga obra ni Michelangelo sa Roma ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Hindi kumpleto ang pagbisita sa Rome kung hindi makikita ang Vatican City, ang pinakamaliit na bansa sa mundo. Isang tunay na kayamanan ng sining, kasaysayan at pananampalataya. Sa puso nito matatagpuan ang Basilika ni San Pedro, isang obra maestra ng arkitektura ng Renaissance. Pumasok ka sa loob at mamangha sa kanyang kagandahan. Ang mga museo ng Vatican ay tahanan ng malawak na koleksyon ng mga likhang sining at makasaysayang bagay. Tuklasin ang mga gawa ni Michelangelo, Raphael at Leonardo da Vinci. Ang bawat gallery ay patunay sa walanggang kapangyarihan ng sining. Bagamat ang Basilika ni San Pedro at ang mga museo ng Vatican ay mga dapat puntahan para sa sinumang bumibisita sa Roma, ang mga kayamanan ng sining ng lungsod ay lampas pa sa mga pader ng mga iconic na lugar na ito. Nakatago sa mga paikot-ikot na kalye ng Rome at napreserba sa mga hindi mapapansing simbahan at palasyo, ang hindi mabilang na mga obra maestra ay naghintay lamang na matuklasan. Maglakad-lakad sa simbahan ng San Luigi dei Francesi at sasalubungin ka ng dramatikong obra maestra ni Caravaggio, ang pagtawag kay San Mateo. Ang makabagong paggamit ni Caravaggio ng liwanag at anino at ang kaniyang walang kompromisong realismo ay nagbigay ng bagong buhay sa sining relihiyoso. At ang kaniyang mga gawa ay patuloy na pumupukaw sa mga manood makalipas ang ilang siglo.
Hanapin ang Villa Farnesina, isang villa noong Renaissance na tahanan ng mga napakagandang fresko ni Raphael, kabilang ang kaniyang iconic na Triumph of Galatea, isang pagdiriwang ng kagandahan, pag-ibig at kapwa ng sining. Ang mga fresko ni Raphael sa Villa Farnesina ay patunay ng kaniyang husay sa perspektibo. Ang kaniyang kakayahang lumikha ng mga magkakaugnay na komposisyon at ang kaniyang talento sa pagkuha ng mga sariling katangian ng emosyon ng tao. Maging ang mga fountain ng Rome ay mga gawang sining. Maghagis ng barya sa Trevi Fountain, isang obra maestra ng eskultura at arkitektura ng Baroque at mamangha sa masalimot nitong mga detalye sa umaagos nitong tubig at sa lubos na karilagan ng disenyo nito. Ang sining ng Baroque ay nag-iwan ng kakaibang marka sa kasaysayan ng sining sa Roma. Kilala sa karangyaan at kadakilaan nito, pinago ng sining ng Baroque ang lungsod. Sa loob ng simbahan ng San Ignacio de Loyola, isang fresko sa kisame ang tila nagbubukas patungo sa langit. Ang hagdanan ng Espanya ay nag-uugnay sa plaza patungo sa simbahan ng Trinidad dei Monti. Ipinagdiriwang ng Fountain of Four Rivers ni Bernini ang kapangyarihan ng Papa. Ang indayog ng buhay Romano. Ang Roma ay tumitibok sa ritmo ng kakaibang pintig, isang pagsave ng mga sinaunang alingaw-ngaw at modernong enerhiya. Ang kasaysayan ay nalalanghap sa bawat hakbang sa hangin at sa mga halakak na nagmumula sa mga kafe. Para maranasan ang tunay na Roma, huminahon at damhin ang bawat sandali. Hayaang dalhin ka ng maritmo at maindak na himig ng Italyano na may halong punto Romano. Pagmasdan kung paano nagkakasama-sama ang iba't ibang henerasyon, nagkukuwentuhan at nagsasalo-salo sa simpleng kasiyahan. Inaanyayahan ka ng Roma na huminahon, lasapin ang sarap ng buhay at yakapin ang sining ng pamumuhay. Ang puso ng Roma. Sa puso ng buhay Romano matatagpuan ang plaza, isang pampublikong lugar na nagsisilbing entablado para sa buhay-buhay na komunidad. Ang mga plaza ay lugar para magkita-kita, mga sentro ng komunidad at mga bukas na lugar para sa lahat. Ang Piazza Navona ay sumasalamin sa kandahan at karangyaan. Ang Campo de Fiori ay isang masiglang palengke sa umaga at isang sikat na lugar para magsama-sama sa gabi. Ang Piazza di Spagna, kasama ang mga sikat na hagdan nito, ay umaakit sa parehong mga turista at mga Romano. Sa paglubog ng araw, ang mga plaza ay nagniningning sa isang mahiwagang liwanag. Habang nababalot ng ginintuang liwanag ng dapit hapon ng Roma, isang nakakaakit na tradisyon ang nagaganap, ang passeggiata. Ang masayang paglalakad na ito tuwing gabi ay isang minamahal na tradisyon ng mga Romano. Isang oras para magkasama-sama at lasapin ang ganda ng lungsod. Mula Trastevere hanggang Via Veneto, lumalabas ang mga Romano na kabihis ng magara, handang makihalubilo at makita. Magkahawak kamay ang mga magkasintahan habang naglalakad, nagkukuwentuhan ang mga pamilya tungkol sa kanilang araw at nagtatawanan ng mga magkakaibigan. Mabagal ang lakad, ninanamnam ang sariwang hangin ng gabi at ang mga monumentong naliliguan ng ilaw. Ang passeggiata ay nagpapalakas ng pakiramdam ng komunidad at koneksyon sa walang hanggang ritmo ng Roma. Ang Roma ay isang lungsod na marunong magdiwang at ang kalendaryo nito ay puno ng mga pista at tradisyon na nagpapakita ng mayaman nitong kasaysayan, malalim na espiritualidad at pagmamahal sa buhay. Mula sa mga prosesyon ng pananampalataya hanggang sa mga piging at mga sinaunang ritual, ang mga pista sa Roma ay nagbibigay ng sulyap sa kaluluwa ng lungsod at ng mga tao nito. Isa sa mga pinakasikat na pista sa Roma ay ang Carnevale, isang pagdiriwang bago ang Kuwaresma na nagiging dahilan para ang buong lungsod ay magmistulang isang makulay na salusalo ng mga kasuotan, mga sayawan at mga parada. Sa panahon ng Carnevale, ang mga kalye ay napupuno ng musika, tawanan at isang masaya at walang pakialam na pakiramdam, habang ang mga Romano, bataman o matanda ay nagsasaya sa diwa ng kapistahan. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isa pang mahalagang pagdiriwang sa Roma na sumisimbolo sa muling pagkabuhay ni Kristo at ang pagdating ng tagsibol. Ang lungsod ay sumisigla sa mga prosesyon na nagtatapos sa isang espesyal na misa na pinumunuan ng Santo Papa sa St. Peter's Square, isang tunay na nakamamahang tanawin.
Sa buong taon, ipinagdiriwang ng Roma ang kasaysayan at kultura nito sa pamagitan ng mga pista tulad ng Natale di Roma na gumugunita sa pagkakatatag ng lungsod at ang Araw ng Republika, ang pambansang araw ng Italia, na kinikilala sa pamamagitan ng mga parada, mga konsyerto at isang diwa ng pagkamakabayan. Hindi kumpleto ang pagbisita sa Roma kung hindi mo mararanasan ang kanilang minamahal na kultura ng kape. Sa Roma, ang kape ay hindi lang basta inumin. Ito ay isang ritual, isang mahalagang bahagi ng araw-araw na buhay sa lungsod. Sa pagpasok mo pa lang sa isang coffee shop, sasalubong na sa iyo ang kakaibang karanasan. Ang aroma, ang tunog ng espresso machine, ang mga kwentuhan, lahat ay nagbibigay buhay sa paligid. Ang pag-order ng kape sa Roma ay isang sining. Ang cappuccino ang pinakapaboritong inom para simula ng araw. Isang mabilisang espresso ang pampagising sa buong araw. Sa Roma, ang kape ay dahilan para magkita-kita at magkwentuhan. Sa puso ng Roma, mayroong natatagong kakaibang siyudad, ang Vatican City, isang malayang estado at ang sentro ng pananampalayang Katoliko. Napapalibutan ng mga sinaunang pader at pinabantayan ng mga kilalang Swiss Guard, ang Vatican ay isang lugar ng peregrinasyon, isang santuwaryo para sa sining at kasaysayan, at isang simbolo ng autoridad sa espiritual para sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang pagtawid sa hangganan ng Vatican City ay parang pagpasok sa ibang dimensyon. Isang lugar kung saan bumabagal ang takbo ng buhay at ang paligid ay puno ng katahimikan at pagninilay. Ang mga tao, kahit na marami, ay tila mahinahon. Ang kanilang mga boses ay tila napipipi sa paggalang sa banal na lupang kanilang tinatapakan. Ang St. Peter's Square, isang obra maestra ng Baroque, ay nakabukas sa harap mo. Ang mga haligi nito ay tila inaanyayahan ka patungo sa puso ng Vatican. Ang St. Peter's Basilica, isang monumento ng pananampalataya at katalinuhan ng tao na nangingibabaw sa kalangitan. At gayon paman, sa kabila ng karangyaan at dami ng tao, mayroong katahimikan sa loob ng mga pader ng Vatican. Ang mga tahimik na hardin ay nag-aalok ng pahinga mula sa kasiglahan, ang mga fountain ay bumubulong ng mga kwento ng nakaraan, at ang mga museo ay naglalaman ng mga kayamanan ng sining na nagpapakita ng walang hanggang kapangyarihan ng pagkamalihay ng tao. Nakatayo sa St. Peter's Square, ang mga mata ay kusang tumitingala patungo sa langit, tiyak na mapapanghaka sa kagandahan at kadakilaan ng St. Peter's Basilica. Ang kanyang simboryo, isang obra maestra ng inhinyeriya at arkitektura, ay tila nilalabanan ng grabidad, simbolo ng paghahanap ng tao sa banal. Ang pagpasok sa loob ng basilika ay isang karanasan na mahirap ilarawan sa salita. Ang lawak ng espasyo, ang mga detalyadong mosaic na bumabalot sa bawat sulok, ang altar na puno ng dekorasyon at nagniningning sa ilalim ng tansong canopy. Ito ay isang nakakabighaning karanasan na nagpapakita ng kapangyarihan ng sining upang magbigay inspirasyon ng paghanga at paggalang. Ang Pietà ni Michelangelo, isang obra maestra ng Renaissance sculpture, ay nakatayo bilang isang testamento sa kahinaan ng tao at sa banal na pagmamahal. Ang maamong mukha ni Maria, ang walang buhay na katawan ni Kristo na nakahiga sa kanyang kandungan, isang masakit na paalala ng kasawian ng buhay at ng walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya. Ikaw man ay isang debotong Katoliko o isang mahilig lamang sa sining at kasaysayan, ang pagbisita sa St. Peter's Basilica ay isang di malilimutang karanasan, isang paglalakbay sa puso ng isang pananampalatayang humubog sa kabihasnan at isang patunay ng walang hanggang kapangyarihan ng espiritu ng tao. Ang Santo Papa, obispo ng Roma at pinuno ng simbahang Katoliko ay isang simbolo ng napakalaking autoridad sa pananampalataya para sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang kanyang presensya sa Roma ay isang palagiang paalala ng natatanging lugar ng lungsod bilang tulay sa pagitan ng lupa at langit. Tuwing linggo, nagtitipon ang napakaraming tao sa St. Peter's Square upang tumanggap ng basbas mula sa Santo Papa. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng halo-halong emosyon, paggalang at pag-asa. Ang kanyang mga salita na binibigkas ng may kababaang loob at pakikiramay ay umuugong lampas sa mga hangganan ng plaza, nag-aalok ng gapagan sa isang mundo na kadalasang nababalot ng kawalan ng katiyakan. Ngunit ang papel ng Santo Papa ay hindi lamang limitado sa aspetong espiritual. Bilang pinuno ng Vatican City, siya rin ay isang soberanong pinuno na nakikipag-ugnayan sa mga komplikadong usapin ng diplomasya sa daigdig at nagsusulong ng kapayapaan, hustisya at dignidad ng tao sa pandaigdigang entablado.
Ang presensya ng Santo Papa sa Roma ay isang palagiang paalala ng pagkakaugnay ng pananampalataya at mga usapin ng mundo, ng kapangyarihan ng espiritualidad upang magbigay inspirasyon sa pagkilos, at ng kahalagahan ng pakikiramay at dialogo sa isang mundong kadalasang watak-watak. Sa ilalim ng mga masiglang kalsada ng modernong Roma, may nakatagong ibang lungsod, isang masalimuot na lambat ng mga tunnel at silid na kilala bilang mga catacomb. Bilang huling hantungan ng mga unang Kristiyano, ang mga sementeryong ito sa ilalim ng lupa ay nagbibigay ng sulyap sa kanilang buhay at paniniwala. Habang bumababa sa malamig at mamasa-masa na hangin, parang nababalik ka sa nakaraan. Lihim na nagdarasal ang mga deboto at ang mga libingan ay nagkukuwento ng pananampalataya. Sa ibabaw, ang matatayog na basilika ay nakatayo bilang mga testamento sa tagumpay ng Kristyanismo. Itinayo sa ibabaw ng mga libingan ng mga martir, ang mga dakilang simbahang ito ay naging mga sentro ng pagsamba. Mula sa mga catacomb hanggang sa mga basilika, ang mga dayandang ng unang Kristiyano ay umalingaw-ngaw sa buong Roma. Para sa milyon-milyong Katoliko sa buong mundo, ang paglalakbay sa Roma ay higit pa sa isang bakasyon. Ito ay isang peregrinasyon, isang espiritual na paglalakbay upang muling kumonekta sa kanilang pananampalataya, upang mahanap ang kapayapaan at upang palalimin ang kanilang relasyon sa Diyos. Mula sa iba't ibang sulok ng mundo, dumadagsa sila na akit sa ganda ng Eternal City at sa espiritual na gravity ng Vatican. Naglalakad sila sa mga yapak ng mga santo, nagdarasal sa mga sinaunang basilika at hinahanap ang basbas ng Santo Papa. Ang puso ay puno ng pag-asa, ng pagnanais at ng malalim na pangangailangan para sa espiritual na pagbabago. Ang Roma, kasama ang mayamang kasaysayan, sining at pananampalataya, ay nag-aalok ng kakaibang lugar para sa ganitong espiritual na paglalakbay. Ang lungsod mismo ay nagiging isang banal na lugar. Ang mga lumang bato nito ay bumubulong ng mga kwento ng pananampalataya at sakripisyo. Ang sining nito ay nagbibigay inspirasyon sa pagninilay at paghanga. At ang hangin mismo ay tila nag-aalab ng mga panalangin mula sa maraming siglo. Sila man ay masugid na Katoliko o mga taong naghahanap lamang ng kahulugan at koneksyon, ang paglalakbay sa Roma ay maaring maging isang karanasan na magpapabago sa buhay. Isang peregrinasyon para sa kaluluwa, isang paalala na sa kabila ng material na mundo ay mayroong isang kaharian ng espiritu, ng pananampalataya at ng walang hanggang pag-asa. Humanda na ang panlasa mo para sa isang hindi malilimutang food trip. Sa Rome, ang pagkain ay pagdiriwang ng buhay, isang karanasan sa panlasa, isang paglalakbay sa nakaraan at tradisyon. Mula sa mga simpleng trattoria hanggang sa mga Michelin-starred restaurant, ang Rome ay nag-aalok ng mga lasa na siguradong magpapasaya sa panlasa mo. Ang sikreto ay hayaan ang sarap ng pagkain ang magsalita. Ito man ay isang plato ng cacio e pepe o isang masarap na coda alla vaccinara. Dami ng dolce vita. Ang bawat kainan ay isang pagdiriwang ng masarap na pagkain at magandang samahan. Siyempre, ang pizza at pasta ang unang naisip natin pagdating sa Italian food. Pero ang pagkain sa Roma ay higit pa sa mga paborito natin ito. Maghanda na bumilib at matuwa sa dami ng mga pagkain nakahanda. Bawat isa ay nagpapakita ng mayamang kultura ng pagkain sa lungsod at galing ng mga chef nito. Kapag tagsibol, ang lungsod ay nagsasaya sa artichoke sa la Romaine. Malalambot na artichoke na niluto ng perpekto kasama ang bawang, mint at kaunting olive oil. Ang magaan nitong lasa ay parang paunang panlasa sa mainit na mga araw na darating. Pagdating ng taglagas, ang lahat ay tungkol sa masasarap na lasa ng mga inihaw na karne, mga ligaw na kabute, at mga masarap at nakakabusog na nilaga. Para matikman ang pinakamasarap na street food sa Roma, huwag palampasin ang supli, malutong na pritong bola-bola ng kanin na may palamang natutunaw na mozzarella at masarap na nilagang karne. Ang mga masarap na ito ay pinakamasarap kainin habang mainit. Ang creamy nitong palaman ay sumasabog sa bawat kagat. At walang handaan sa Roma ang kumpleto kung walang plato ng antipasti. Isang makukulay na seleksyon ng mga karne, keso, olibo at adobong gulay, perpekto para pagsaluhan at nagbubukas ng daan para sa mga masasarap na pagkain darating. Mapa mga turista na nagtitipid o mga mahilig kumain na mahilig sa masasarap na pagkain. Ang Roma ay mayroong panglahat ng panlasa at budget.
Mula sa mga simpleng trattoria na nagsiserve ng mga tradisyonal na pagkaing Romano sa abot-kayang presyo, hanggang sa mga Michelin-starred restaurant na nagtutulak sa mga hangganan ng culinary innovation. Ang lungsod ay isang tunay na paraiso para sa mga mahilig kumain. Para sa isang tunay na karanasan sa pagkaing Romano nang hindi nababali ang bulsa, hanapin ang mga nakatagong trattoria sa lungsod. Madalas na mga negosyo ng pamilya kung saan ang mga recipe ay ipinapasa sa bawat henerasyon. Ang mga maliliit at welcoming na lugar na ito ang puso ng kainan sa Roma na nag-aalok ng isang sulyap sa culinary soul ng lungsod at isang pagkakataon na makihalubilo sa mga lokal. Kung naghahanap ka ng isang tunay na espesyal na karanasan sa kainan, ang Roma ay mayroong kahangahangang seleksyon ng mga Michelin-starred restaurant, pinamumunuan ng mga culinary visionary na nagre-redefine ng Italian cuisine. Makahanap ka ng mga innovative tasting menu na nagtatampok ng pinakamagagandang sangkap sa panahon, ipinares sa mga maingat na piniling listahan ng alak at impeccable service. Kung gusto mo ng isang casual na pizza, isang romantikong hapunan na may maraming kurso o isang masayang salusalo kasama ang mga kaibigan, ang culinary scene ng Roma ay nag-aalok ng walang katapusang mga posibilidad para sa culinary exploration at kasiyahan. Ano nga ba ang nagpapa-espesyal sa pagkaing Romano? Ito ay parang isang magandang kanta, isang timpla ng simpleng sangkap, sariwang lasa at tradisyon na nakakaaliw at nakakagana. Ang pagkaing Romano ay nakapokus sa paggamit ng mga dekalidad na sangkap. Sariwang gulay at karne at mga kesong gawa sa iba't ibang lugar ang bida dito at mas pinasara pa ng mga simpleng teknik sa pagluluto. Halimbawa na lang ang cacio e pepe, isang simpleng luto ng spaghetti na hinaluan ng pecorino romano at paminta. Pero sa kamay ng isang magaling na kusinerong Romano, ito ay nagiging kakaiba. Ang pasta ay luto sa tamang punto, ang keso ay tunaw na tunaw, at ang paminta ay nagbibigay ng kakaibang sarap. Isa pang halimbawa ay ang saltimbocca alla Romana, karne ng Guyana binalutan ng hamon at dahon ng halamang sage at niluto sa white wine at butter. Ito ay isang masarap at nakakabusog na pagkain. Ang alat ng hamon at ang linamnam ng karne ng Gaya, kasama ang aroma ng sage at ang sauce na gawa sa white wine ay nagbibigay ng kakaibang sarap. Habang papalapit na sa dulo ang iyong food trip sa Rome, gugustuhin mo na masilayan muli ang kaunting mahika nito sa sarili mong kusina. Sa kabutihang palad, mas madali kaysa sa inaakalang mag-uwi ng lasa ng Rome. Magsimula sa pagpuno ng iyong pantry ng mga pangunahing sangkap ng Italiano. Dekalidad na tuyong pasta, extra virgin olive oil, balsamic vinegar, mga dilatang kamatis, at mga piling pinatuyong herbs at spices. Ang mga maraming nalulutong sangkap na ito ang pundasyon ng napakaraming Roman dish at dadalhin ang iyong panlasa sa puso ng Italy. Maghanap ng mga local na cookbook o online resources para sa mga authentic na Roman recipe. O mas maganda, humingi sa isang lokal na chef o lola ng kanilang paboritong family recipe. Ang pagluluto ay isang akto ng pagmamahal sa Italy at ang pagbabahagi ng mga recipe ay pagbabahagi ng bahagi ng kanilang kultura at pamana. Pinakamahalaga, tandaan na ang puso ng Roman cuisine ay hindi lang tungkol sa mga sangkap o recipe, kundi sa diwa kung paano ito niluluto at ibinabahagi. Kaya tipunin ang iyong mga mahal sa buhay, magbukas ng isang bote ng Italian wine at muling likhain ng init, ang saya ng pagsasama-sama at ang purong kasyahan ng isang Roman meal sa iyong tahanan. Habang papalapit na sa dulo ang ating paglalakbay sa Rome, maglaan tayo ng oras sa isipin kung bakit hindi mapaglabanan ang ganda ng lungsod na ito. Hindi lang ito dahil sa karangyaan ng mga sinaunang guho, ang kagandahan ng mga obra maestra nito, o ang sarap ng mga pagkain dito. Ito ay kung paano pinagsasama-sama ng Rome ang mga elementong ito, nakaraan at kasalukuyan, sagrado at pangkaraniwan, kadakilaan at simplisidad. Ang Rome ay isang lungsod ng mga magkasalungat, kung saan ang sinaunang kasaysayan at modernong buhay ay magkasamang tila natural at pambihira. Maari kang maglakad sa mga guho ng Roman Forum, iniisip ang tunog ng mga karwahe at ang mga debate ng mga senador. Pagkatapos ay mapunta sa isang masiglang plaza, ang hangin ay puno ng aroma ng espresso at tawanan ng mga batang naglalaro. Ito ay isang lungsod na yumayakap sa nakaraan nito habang nakatingin sa hinaharap. Isang lugar kung saan mararamdaman mo ang bigat ng kasaysayan sa iyong mga balikat. Ngunit mararamdaman mo rin ang isang pakiramdam ng posibilidad at pagpapanibago.
Ang Rome ay isang lungsod na tumatatak sa iyo, nananatili sa iyo matagal na matapos kang umalis. Kaya, ano ang dahilan kung bakit ang Rome ang Eternal City? Ito ay ang matibay na diwa ng mga tao nito, ang alingaw-ngaw ng kasaysayan nito sa bawat bato, ang paraan ng pagsasama-sama nito ng mga sinaunang kababalagan sa modernong buhay, at ang pakiramdam na nakapasok ka sa isang lugar na umiiral sa labas ng panahon. Ang paglalakbay sa Rome ay hindi lang basta bakasyon. Ito ay isang karanasan na mananatili sa iyo habang buhay. Ang nakamamanghang tanawin ng Colosseum na naliligo sa ginintuang liwanag, ang sarap ng lutong perpekto na pasta alla carbonara, ang himig ng biolin na pumapailan lang sa isang plaza, tinutugtog ng isang musikero sa kalye. Isang kwaderno na balot sa katad, puno ng mga saloobin tungkol sa ganda at kasaysayan ng lungsod. Ang Rome ay isang lungsod na yayanig sa kaibuturan ng iyong pagkatao na mananatili sa iyong puso. Habang nagpapaalam tayo sa Roma, may halo itong mapait na saya, puno ng pasasalamat at pangungulila. Pasasalamat sa mga karanasang naranasan, mga alaalang nabuo at sa kagandahang ating nasilayan. At pangungulila sa araw na muli tayong makakabalik para maligaw muli sa mga lumang kalye nito, para lasapin ang mga masasarap na pagkain at para muling damhin ang walang kapantay nitong ganda. Sa ngayon, babaunin natin ang mga alaala, mga lasa, mga amoy, mga tunog. Lahat ng detalyeng ito na nagpapaiba at hindi malilimutan ng Roma. Ibabahagi natin ang ating mga kwento sa ating mga kaibigan at pamilya at hihikayatin silang magkaroon ng sarili nilang pakikipagsapalaran sa Roma. At panpangarapin natin ang araw na muli tayong makakabalik para balikan ang mahika ng napakagandang lungsod na ito. Dahil ang Roma, ang walang hanggang lungsod, ay mananatili rito, handang salubungin tayong muli ng buong puso. Tulad ng matapat na sinabi ni Audrey Hepburn, Roma, talagang Roma, habang buhay kong babaunin ang alaala ng pagbisitang ito. At ngayon, itaas natin ang ating mga baso na may isang baso ng masarap na Chianti, marahil o isang malamig na Pinot Grigio para sa Roma, ang walang hanggang lungsod. Para sa kanyang kasaysayan, sining at kultura, sa kanyang masasarap na pagkain, lahat ng ito ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang walang kapantay at talagang kaakit-akit na destinasyon. Para sa mga alaala na ating nilikha, ang mga kaibigan na ating nakilala at ang mga karanasan na ating panghahawakan magpakailanman. At sa pag-asang balang araw, babalik tayo sa mahiwagang lungsod na ito upang mawala muli sa kanyang mga bisig. Paalam, Roma. Tayo'y magsitawag at ialay ang toast na ito sa mga alaalang nabuo at sandaling pinagsaluhan natin sa walang kamatayang lungsod na ito. Ang mga kalye nitong bato na bumubulong ng mga kwento sa ating paghakbang, ang mga masisiglang palengke na pumupuno sa ating mga pandama at ang mga sinaunang guho, mga piping saksi sa paglipas ng panahon. Ang Roma sa kanyang walang kupas na alindog ay nakaukit na sa ating mga puso. Bawat sulok ng kalye ay nagbubukas ng panibagong kwento, bawat pagkaing ating natikman ay nagdagdag yaman sa ating karanasan. Ang mga halakak, ang pagkamangha, ang mga sandali ng tahimik na pagninilay, lahat ay hinabi sa ating paglalakbay. Habang papalubog ang araw sa Ilog Tiber at nagbibigay ng ginintuang sinag sa mga lumang gusali ng lungsod, ating dadalhin ang diwa ng Roma. Isang diwa ng katatagan, ng kagandahan, ng walang hanggang pagkamangha. Hanggang sa muli, Roma. Mabuhay! Maraming salamat po.